Hello guys, welcome ulit sa ating munting channel. Halika at ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng coco husk, coco fiber at coco peat. Sana tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo at sana may natutunan ka sa video ito. So guys, paano ba ginagawa yung coco peat, coco coir, coco husk? No guys, sa paggawa ng coco husk, coco peat at coco fiber, kailangan natin ng bunot ng nyog, no? Yun yung pinagbalatan ng nyog. So guys, mamaya ipapaliwanag natin kung saan ba ginagamit tong mga ito. So guys, sa paggawa nito guys, no, kailangan nating tanggalin tong ito, yung balat para matanggal yung ano, yan, tanggalin natin para matanggal yung pinaka fiber. So guys, ito na yung coco fiber. Bale, itong coco fiber na to guys is meron tong mga lumulmul o mga ano, mga kusot. So guys, mamaya papaliwanag natin kung paano tanggalin yan. Kung hindi naman kayo malakas na ano o nahihirapan kayo guys, maganda kung pupukpukan nyo tong balat ng nyug para matanggal tong mga internal na balat o yung mga panloob na balat para makuha natin yung coco fiber. Okay. So, tanggalin lang natin hanggang sa yung matira ay yung husk. Guys, bali yung husk na lang natira natin, yung pinakabalat. Ayan. So guys, sa paggawa ng coco peat naman guys, kailangan natin ano yun to, hibla-hiblahin o paghiwa-hiwalayin. Medyo mahirap lang guys kung ano, kung may mga martilyo guys sa bahay, mas mabuting gamitin nyo na lang yung martilyo. Kung malambot naman yung balat ng nyug, mas mabuting paghiwa-hiwalayin nyo na lang. Guys, yan. Tapos guys, kapag napaghiwa-hiwalay nyo na guys, is ganunin nyo lang, paikutin nyo lang ang kamay nyo para matanggal yung pinakakusot ng nyog. Yan. Medyo nasa labas kasi ako guys, pasensya na, mahangin dito sa amin. Maganda sana kung gagawin natin to indoor, aso maingay kasi sa loob ng bahay namin, kaya dito ko na ginawa sa labas. Yan. Oops. Ikot-ikot ko lang guys para matanggal yung pinakakusot. Ito yung kusot na yan guys, yan yung coco peat. So guys, ganun lang paggawa ng coco fiber. Bali may coco fiber na tayo. At yung mga naiipon natin, ito na guys yung coco peat, no? Yan na yung coco peat guys. So guys, ganun lang kadali yung paggawa niyan, no? Mamaya ipapaliwanag natin kung paano ba, kung para saan ba ginagamit tong mga ito. So guys, pag-usapan naman natin kung saan ba ginagamit ang ito. Simulan natin sa coco peat. Ang coco peat guys ay ginagamit sa paghahalo sa ating garden soil. Dahil sa taglay nitong nutrient absorbent, maganda din itong carrier ng tubig o mabilis siyang mag-absorb ng tubig. Tumutulong din ito upang bumuwaghag ang lupa at nagsisilbing air layering upang makahinga ang ugat ng halaman.
So guys, yung pangalawa is yung coco fiber. Ang coco fiber guys ay ginagamit naman sa seed germination. Ginagamit din ito sa mga orchids kasama ng coco husk. Ginagawa din ito guys na coco coir na ginagamit sa hydroponic. So guys, yung pangatlo is yung coco husk. Yung coco husk guys ay ginagamit din sa halamang orchids. Maaari din natin itong pantakip sa topsoil ng ating halamang sa paso. So guys, hanggang dito na lang tayo guys. Sana may natutunan kayo sa ating video. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa ating future videos. Thank you guys.